Light from the Word, a study of the Holy Scriptures through Reform and New Covenant Biblical Theology perspective. May this help you in your Christian life. Basahin po natin ang Matthew 13:10 to 17. Then the disciples came and said to him, "Why do you speak to them in parables?" And he answered them, "To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. For to the one who has, more will be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. This is why I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. Indeed, in their case, the prophecy of Isaiah is fulfilled that say, You will indeed hear but never understand. You will indeed see but never perceive. For these people's heart had grown dull, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and turn, and I will heal them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Truly I say to you, many prophets and righteous people long to see what you see, and did not see, and to hear what you hear, and did not hear. Sa Tagalog po, basahin ko lang po yung 14 hanggang 15. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaiah na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at magbalik loob sila sa akin, at pinagaling ko sila. So, pinag-uusapan po natin ito dahil nadaanan natin yung Matthew 12 kung saan si Jesus sa dami ng kanyang himala doon sa mga bayan ng Bethsaida, ng Capernaum, ay hindi pa rin siya tinatanggap at in fact yung mga kanilang leader ay gustong patayin siya o kaya husgahan sa Sanhedrin. At ang dulo na nga ay kinumpara pa dahil hindi nila masiraan yung katotohanan na siya'y nagpapagaling. Yung mga may sakit, napapagaling niya, bulag, nakakita, bingi, nakadinig, yung mga pipi, nakakapagsalita. Ito ay sinasabi nila galing sa demonyo. At yun ang blasphemy against the Holy Spirit. At nung muli sa dulo ng Matthew 12 ay sinabi niya na ang kanyang mga kapatid at ina ay yung mga sumusunod at nakikinig dun sa kanyang sinasabi at ginagawa ang kalooban ng Ama niya na nasa langit. Tapos nagturo na siya sa pamamagitan ng parable. Ang unang-una nating iwasan ay yung unang interpretation na aking sasabihin, which is prosperity gospel preaching. Usually ay makikita yan dun sa verse 12, For to one who has, more will be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Kung out of context po ay kanilang ginagamit ito upang i-encourage ang pagbibigay ng mga
kanilang salapi, either sa donation, offering, or tithing. Hindi po yan ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesus, dahil ang pinag-uusapan ay ang takbo ng salita ng Diyos sa kanilang tenga, isipan, at kanilang puso, at sa kanilang pamumuhay. At maling gamitin ito sa kagustuhan ng mga preacher na sila ay yumaman sa mamamagitan ng mga bigay ng kanilang membro. At ini-encourage nila na magbigay kayo ng magbibigay, at habang kayo nagbibigay ay mas lalo pang dadami ang nasa inyo. At yung mga kuripot daw, hindi nagbibigay, yung kokonti na nasa kanila ay kukunin pa. Implied yung kukunin siya ng ating Panginoon. Hindi po yan tinuturo ng ating binasa. Pangalawa namang interpretasyon ay sabi nila, ay nilalabnawan nila yung implikasyon nung nabasa natin. At sinasabi nila na hindi naman ganon, talagang parang dinideprive sila ng the way to understand kung ano ang kaharian ng Diyos, the kingdom of God. At sila ay talaga ay iniiwasan na lumalim pa ang kanilang accountability dahil mas marami silang nalalaman. Totoo naman na mayroong tinuturo ang salita ng Diyos that the more you know, the more you are accountable, responsible to what you know. Pero hindi yun ang tinuturo dito. Ang tinuturo dito ay yung doktrina na tinatawag sa English na reprobation. At yan ay usually ay hindi tinatakel dahil it seems walang good news sa kanila, sa mga nakikinig. Pero mga kapatid, ang good news niyan ay sa mga anak ng Diyos at yung mga ministro, pastor, missionary, mensahero, at mga evangelist at ang mga kapwa nating Kristiyano na nag-share ng gospel. Tinutukoy ng parabola ang bagay na kung saan nagre-respond ang mga tao. At na-explain natin, ay ba, kaya pala hindi sila nag-respond kasi ganito sila. Punta naman tayo sa iba at baka doon ay umani tayo ng maraming mananampalataya. Ang reprobation ay, in a sense, ay kaiba dun sa preterition, which yun ay napaloob din sa reprobation. Ang preterition ay ibig sabihin, nilaktawan ka ng Panginoon, you were passed by, when grace was given. So, mas passive yun, nilaktawan ka. Kasi ang assumption nun kasi, lahat ng tao ay makasalanan, either in Adam or in actuality. Usually in actuality. At lahat tayo ay worthy of death. Spiritual death, of hell, of the lake of fire at the end of the age. Hindi yun ang naman dito, kasi ang reprobation is more on condition on the sinful acts of men. Mga tao ay may ginagawa na makasalanan, evil in themselves, at sila ay active silang sumasalungat sa salita ng Diyos. At dahil doon, sila ay either pinapabayaan ng Diyos na lumala ang kanilang pagkatigas ng kanilang puso o paggawa ng kanilang ng masasama, o kaya naman ay wini-withhold ang salita ng Diyos sa kanila dahil hindi naman nila maintindihan. At mas lalo lang sila na ilalagay sa sitwasyon na wala ang mag-control o magre-restrain sa kanila. Kaya ito ang sinasabi dito na yung meron na, pag binigyan, ay mas lalo niyang maiintindihan ang salita ng Diyos. Yan ang nangyayari bakit yung may alam sa Biblia
ay mas nakakaintindi pa, mas malalim, ng mas madami pang katotohanan sa salita ng Diyos. Ngunit dun sa salat na pagkakaalam, hanggang ngayon ay John 3:16, ay maaaring tanggalin pa yon at wala na magre-restrain sa kanilang konsensya kung sila ay gagawa ng masama. Yun ang nakakatakot. Pag pinabayaan ka ng Diyos sa iyong kasalanan at hindi na pinadadako ang mga alagad ng Diyos na magsasabi ng salita ng Diyos either sa iyo o dun sa iyong surrounding o mga neighborhood. At yan ang iniiwasan natin na magmatigas tayo ng magmatigas kasi ang gagawin ng Panginoon ay mas lalo tayong i-harden. He will leave us in our sin. Reprobation is asymmetrical kasi in a sense, yung election ay active ang Panginoon para iligtas ang kanyang mga hinirang. At ito ay hindi nakakondisyon sa kabutihan o kasamaan ng tao. Ito ay gracious, unmerited election. Ito ay base sa kabutihang loob, pagmamahal ng Diyos nung una pa man, bago dumating ang panahon o history, ay nag-decide na ang Diyos na iligtas ka at ibigay ka sa kanyang anak upang ikaw ay eventually on the end of days, end of time, ay makasama niya sa new earth and new heaven. Yan. So, ngunit dun sa reprobated o passed by the grace of God, though mayroong kabutihan na binibigay ang Diyos sa lahat ng tao, common presence, common grace, ay sila ay nagmamatigas at eventually lahat ng mga kasama nila ay puro masasama na. At habang sila ay gumagawa ng masama, pasama sila ng pasama. Ito ang nakakatakot na katotohanan. At yun din ang nangyari sa Israel nung panahon ni Jesus. Dahil nire-reject nila si Jesus, ay eventually they will crucify the Lord Jesus Christ. And that is very horrible. And eventually on AD 70, ay sila lahat ay pasama ng pasama at sila ay nagpapatayan sa isa't isa, silot against the Pharisees, against the priests, at gumagamit pa sila ng mga mercenaryong Idumean para patayin ang kanilang kababayan. Ito ay dapat nating makita in this light na tayo ay binigyan ng Diyos hindi dahil sa kabutihan natin, ngunit dinicide ng ating Panginoon without anything of our merit na tayo ay makaunawa. Sabi nga sa verse 16, "Subalit pinagpala kayo sapagkat nakakita ang iyong mga mata at nakakarinig ang iyong mga tainga." Tandaan nyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghahangad na makita ang inyong nasaksihan at marinig ang iyong napapakinggan, subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Yun naman ay tungkol sa the mystery of revelation. Sa Biblia, ang mystery ay yung isang bagay na nakatago dati, ngunit ngayon ay pinaliwanag na, mas lalo na sa kanyang anak na si Jesucristo, ang Panginoon, Diyos at tagapagligtas, at sa pamagitan ng kanilang mga apostol. Noon nakatago, ngayon nalaman na ang kabutihan niya ay i-extend hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa mga Hentil, at kung tapos na o full na ang Gentiles, ay dadating na muli ang Panginoon para tuparin ang kanyang mga pangako sa lahat ng Kristiyano, sa lahat ng mananampalataya. Sana po ay makatulong sa inyo ang bagay na ito. Please don't forget, subscribe.